May mga pangyayari sa ating buhay na minsan ay hindi natin maipaliwanag. Magandang gabi, Sir Joko. Tawagin mo na lang akong Janet. Mahigit 2 taon na akong kasambahay sa isang mayamang pamilya sa Makati. Si Ma'am Lisa at si Sir Louie, kasama ang may karamdaman nilang anak na si Luna. Si Luna ay 7 taong gulang pa lamang, Sir Joko. Subalit meron itong malubhang sakit. Meron siyang bone cancer na sobrang awang-awa ako kapag inaatake siya ng sobrang sakit na hindi ko maipaliwanag. Tuwing gabi bago ito matulog, ay binabasahan ko muna ito ng istoryang pangbata at maya-maya ay nakakatulog na ito. Sir Joko, sa umaga naman ay nagpapaaraw kami sa labas ng bahay, gamit-gamit ang kanyang wheelchair. Masaya kaming dalawa na nagpapabalik-balik sa labas ng kanilang bakuran. Pagsapit ng 8:00 ay pumapasok na kami sa loob ng bahay. Ang sabi ng mga magulang ni Luna ay palala na daw ang sakit nito na halos maubos na ang ipon nilang mag-asawa. Pero hindi ito dahilan para sumuko dahil mas iniigihan pa nila ang pagkayod o pagtatrabaho para sa kanilang anak na may karamdaman. Sir Joko, sa kabila ng malalang karamdaman ni Luna, ay nananatili pa rin itong masigla at masayahin pa rin. Ayaw kasi ni Luna na kinakaawaan siya. Kaya naman, kahit halos mangiyak-ngiyak na ako, ay pinipigilan ko pa rin tuwing nagkakausap kami dahil ang tanging pangarap niya lamang daw ay makasama ng matagal ang kanyang mami at daddy. At kapag nakikita ko sa kanyang muka na nakakaramdam ng sakit at napapapikit pa ito, ay talagang tinatatagan ko ang dibdib ko dahil ayokong makita niya na naaawa ako sa kanya. Mag-aalauna ng madaling araw noon nang kumatok at ginising ako ni Luna para magpakuha ng tubig dahil nauuhaw daw siya. Dali-dali akong tumayo sa aking pagkakahiga at dumiretso ako sa kusina para kumuha ng tubig. Ganon kasi lagi si Luna, Sir Joko. Pag nagigising ng madaling araw ay kinakatok ako sa kwarto ko at madalas ay doon na rin ito natutulog. Kung kaya sa umaga ay diretso na kami sa labas para magpaaraw. Pagbalik ko, pagkuha ko ng tubig, ay agad ko itong inabot sa kanya. Oh, heto ang tubig. Okay ka lang ba, Luna? May masakit pa sa'yo? Wala naman po, Yaya. Pwede mo pa po akong basahan ng story? Aba, oo naman. Halika dito sa higaan ko. Dito ka muna humiga at pag nakatulog ka, pubuhatin na lang kita sa kwarto mo, ha? Sige po, Yaya. Umupo ako sa kama at pinatong ko ang isang unan, saka ko pinahiga si Luna at binasahan ng kanyang paboritong story. Natapos na ang pagbabasa ko ng kwento, subalit gising pa din si Luna at sinabi niya sa akin na, Yaya, gustong-gusto ko po pag nare-read ka ng story. Talaga? Opo, mamimiss ko po ito, Yaya. Bakit naman? Gabi-gabi naman kitang binabasahan ng story, ha? Opo, sobra po akong happy, Yaya. Thank you po, ha.
Wala yun. Mahal na mahal ka ni Yaya. Sleep ka na para maaga tayong magpaaraw bukas ha. Yumakap ito sa akin ng mahigpit at maya-maya ay nakatulog na ito. Alas 5:30 na ng umaga noon nang magising ako ng alarm ko sa cellphone. At pagbangon ko ay agad kong hinanap si Luna dahil wala ito sa aking tabi. At kailangan na din namin maganda para mapaarawan ko siya sa labas. Mula sa labas ng kwarto ko ay rinig ko ang boses ni Luna na naglalaro. Kung kaya nagligpit muna ako ng aking higaan, saka ako lumabas ng kwarto. Paglabas ko ay hinanap ko si Luna. Luna? Nasaan ka? Tara na at magpapaaraw na tayo. Subalit wala akong tugon na nakuha mula sa kanya. Pumunta ako sa kwarto niya at sa sala. Luna? Luna? Ngunit hindi ko pa rin ito makita. Lumabas ako ng bakuran dahil inisip ko na baka nilabas siya ni Sir Louie o ni Ma'am Lisa. Subalit pagdating ko doon ay walang katao-tao sa bakuran. Maya-maya pa ay tumunog ang cellphone ko. Pagtingin ko ay tumatawag sa messenger ko si Sir Louie. Pumunta daw ako ng ospital dahil may nangyari kay Luna. Pagdating ko ng ospital ay nasa labas ng emergency room si Sir Louie. Sir, pasensya na po. Medyo natagalan yung biyahe ko. Kamusta na po si Luna? Nakatingin lang si Sir Louie sa akin, Sir Joko, na tila ba may nangyaring hindi maganda ayon sa ekspresyon ng kanyang muka, hanggang nagulat na lamang ako sa sinabi niya sa akin. Janet, wala na si Luna. Ano pong wala na? Nilipat na po ba ng room? Alas 11 kagabi nang isugod namin siya ni Ma'am Lisa mo. Ganun na lamang ang pagtataka ko na halos hindi ako nakagalaw sa aking kinatatayuan nang marinig ko ang sinabi ni Sir Louie. Lubos ang aking pagtataka dahil alauna ng madaling araw nang kumatok pa sa pintuan ng kwarto ko si Luna para magpakuha ng tubig. Sabay nagpabasa pa ito ng story sa akin bago ito matulog, kung kaya paano nangyari. Yun ang sinabi ko kay Sir Louie. Subalit hindi ito naniwala sa akin na kesyo baka daw nananaginip lamang ako, Sir Joko. Pero alam ko sa sarili ko na hindi pa naginip ang lahat ng yun, Sir Joko. Yan ang salita at tanong na magpahanggang sa ngayon ay pilit ko pa ring hinahanapan ng sagot. Kwento, karanasan,
Hindi na bago sa karamihan sa atin ang sleep paralysis o mas kilala sa tawag na bangungot. Nagsimula ang kakaibang mga bangungot ko nung naging aktibo ako sa aming ministry. Sir Joko, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Christian. Nakatira ako kasama ang aking may bahay at mga anak sa Cavite. Sisimulan ko ang aking kwento ng isang gabi. Pag uwi ko mula sa aking service sa ministry ay nangyari ang pinaka nakakatakot na bangungot na naranasan ko sa aking buhay. Umuwi ako ng pagod, kaya't agad-agad din ako nahiga upang makapagpahinga. Saglit kong ipinikit ang aking mga mata at nang dumilat akong muli, laking gulat ko nung makita ko sa aking harapan ang isang babaeng hubot-hubad. Napakaganda ng hubog ng kanyang katawan, Sir Joko, at tila ba ako'y kanyang inaakit. Noong mga oras na iyon ay nagtangka akong lapitan ng babae. Ngunit sa aking pagkabigla ay hindi ko maikilos ang aking buong katawan. At doon ko nga naisip, Sir Joko, na ako ay pinabangungot. Kasabay ng takot na gumapang sa aking dibdib ay ang bigla namang pagbabago ng anyo ng magandang babaeng nakahubad sa aking harapan. Nakatitig ito ng napakatalim sa akin na sa pakiwari ko ay tumagal ng napakahabang oras. Nakakapangilabot at parang walang katapusan niya akong tinititigan. Lalo pa akong nangilabot nang biglang bumukaka ang nakahubad na babae. At ng mga oras na yun, Sir Joko, ay kitang-kita ko na may unti-unting lumalabas sa kanyang ari. Isang ulo ng lalaking kalbo. At sabay nagsalita, "Wala ang Diyos mo ngayon." Nakakapangilabot ang boses at sa sobrang takot na aking naramdaman ng mga oras na yon, napakalakas ng aking sigaw, ngunit wala man lang nakakarinig sa akin. Pero inakala ko lang pala yon, dahil sa totoong mundo pala, ang aking asawa ay lumalaban din para sa akin. Aniya, simula nang marinig niya akong umungol, ay agad niya akong sinubukang gisingin. Ngunit kahit anong yugyug at sigaw ang gawin niya sa akin, ay patuloy lang ang aking pag-ungol at hindi niya ako magising-gising. Noong mga oras daw na yon ay hindi niya na malaman ang kanyang gagawin. Maging ang pagkagat ng aking hinlalaking daliri sa paa ay kanyang ginawa, ngunit wala pa rin. At sa hindi ko mapaliwanag, ay bigla na lang din akong nagising mula sa nakakapangilabot kong bangungot. Pero simula nang nangyari yun, ay hindi ko maalis sa aking isipan ang imahe ng hubot-hubad na babae at ang nakakatakot na boses ng kalbo na lumabas sa kanya. Nakakaranas ako ng bangungot o sleep paralysis tuwing ako ay nagsiserve sa aming ministry. Hindi ko alam kung ito ba ay nagkataon lamang o sadyang sinusubok ng demonyo ang aking pananampalataya.